Medyo may kalakasan ngayon ang Typhoon Karina. So kahit na hindi siya direkta tumama dito sa Pilipinas, pero yung kaulapan niya sobrang lawak. So katulad nito, nagpa-fog dito sa amin and medyo lumamig na kahit papaano. So as you can see, it's all white, parang nasa heaven ka. Kailangan kong pumunta ngayon sa dentist kasi ito yung appointment ko. Kaya no choice, lalabas ako kahit na umuulan. So buti na lang natsambahan ko na hindi masyado malakas yung ulan. So ngayon, ganito yung sitwasyon dito sa Baguio City. So I advise you na wag na lang lumabas kasi ganito siya kakapal. Makapal yung ulap, tsaka mahangin at malamig. So good morning everything. How are you to find out? O, di ba? Char lang. Ganito yung eksena dito sa amin. It's very foggy talaga. Ayan o. So parang feeling mo talaga nasa langit ka na. O, di ba? So lalabas tayo ngayon. So ito na nga yung papakita ko sa inyo yung situation ng bagyo na yung eye wall niya is papunta na sa Taiwan. So dito naman sa may bandang Luzon na area tsaka northern part ng Visayas is nako-cover talaga ng kaulapan niya and ang lawak-lawak ng coverage ng bagyong ito. Ito naman ngayon yung kuha sa satellite via DOST Pag-asa Himawari 9 Western Pacific. So medyo slow motion siya pero makikita nyo na same yung pinakita ko kanina from Japan Meteorological Agency. So talagang malawak yung bagyo and mag-ingat po tayong lahat. Yun. And detesting ko muna yung mga payong na binili ko kasi meron yung mga iba na hindi na siya gumagana. So eto medyo gumagana pa naman kaya ito yung gagamitin natin. As you can see dito, nagfa-fog. Kaya this is the best time na i-experience mo yung foggy weather. So ayan o, nagfa-fog talaga siya. So since hindi siya masyadong umuulan, hindi ko na muna binuksan yung aking payong kasi baka mabasa itong payong. Kawawa naman, di ba? Alam nyo ba, sumakay ako ng jeep and pinili ko na dito ako sa harap. Meron akong katabi. Kaya lang, napansin ko, yan no, nakaapak siya ng tae. So, lumipat ako sa likod kasi amoy na amoy. After 1.5 hours na biyahe, nakarating na rin tayo dito sa La Trinidad kasi ang traffic ginagawa yung kalsada. Anyway, medyo nagdi-drizzle ngayon kaya binuksan ko na yung payong ko. So, nandito tayo ngayon sa may Magsaysay Avenue. So, as you can see, hindi siya masyadong maulan. Pero nagdi-drizzle lang. Tsaka ayoko rin naman na magkatangkaso, no? Dito naman tayo ngayon sa may Center Mall na lagi kong dinadaanan nung college days pa ako. So, ganito yung loob niya, yung Center Mall, ng pinaka-first na mall dito sa Baguio. And ngayon, mag-shortcut tayo papunta sa Shoppers Lane, papunta sa General Luna, Baguio City. Kaya kung isa ka din sa katulad kong taga Baguio, alam na alam mo ang lugar na to, na shortcut papunta sa Session Road and Magsaysay Avenue, vice versa. So dito yung Shoppers Lane, lagi tayong dumadaan dito na shortcut para malesen yung time natin sa paglalakad. So ayan guys, so ito yung hagdan papunta sa palabas sa General Luna. And as you can see, since bumabagyo, mapapansin nyo agad yung fog, o diba? Nagfa-fog dito sa may bandang General Luna Road. Kaya ang gagawin natin ngayon is ipapa-adjust natin yung ngipin natin kasi every 3 weeks ina-adjust yung brace kasi naka-brace ako ngayon. So, ang nilagay na color is color orange. O, ayan o. Since alas 12 na, punta muna tayo sa Angkor Wheel para i-try natin yung kanilang buy one take one na beef. O, diba? So nakataxi tayo ngayon at binabaybay natin ang Session Road. So madadaanan natin ang Abanao Square din or Abanao Street and then papunta doon sa may bungad ng Nagilian Road. Yan. So naglalakad na ako ngayon and hindi siya masyadong umuulan kaya hindi muna ako nagpayong ulit kasi baka mabasa yung payong. Kaya eto nga pala yung Angkor Wheel na restaurant. So, dati-dati nakikita ko lang sila na nagpo-post sa Facebook for online orders and deliveries. So, ngayon, nag-create na sila or nag-establish na sila ng actual physical na restaurant. So, pupuntahan natin dito sa may Kiltepan Building, Nagilian Road, Baguio City. Ayan. So, napakalawak ng space. As in, ang lawak talaga. Bali, ang kinuha ko dito is tatlong buy one take one na beef. Tapos
isang pizza na 10-inch na itag pizza, tapos isang spaghetti na bolognese. So, eto na nga yung sinerve nila na kakainin natin. So, meron siyang pork and beans, rice, tapos beef. Ayan, o. Tapos may beans pa. Ibang klase yung beef nila dito, no? Kasi napakalambot. Mas malambot pa sa iba pang mga sizzling na restaurant. As in, ang lambot niya talaga. So, after ng pagkain namin, dumiretso kami sa SM via dito sa Session Road. So, buti na lang hindi ulit masyadong umuulan. Pero for sure, mamayang hapon ng konti, lalakas yung ulan. Pansin ko na maraming nag-aabang na mga taxi. So, ibig sabihin, konti yung pila dito sa mall. Kaya, kumustahin natin ang eksena dito sa SM. So, as you can see, medyo okay lang yung volume ng tao. Hindi siya masyadong crowded na katulad sa weekends. Pero, ganito pa rin yung normal eksena, umaraw man at umulan. So, pupunta tayo ngayon sa may Ace Hardware kasi bibili ako ng flashlight. Kasi nga, nag-brown out lagi dito at walang ilaw. Kailangan ko maghanap ng spare na bombilya, like 5 watts. Kasi kapag nag-brown out talaga, nasisira yung bombilya namin. Tsaka itong mga flashlight. Ayan, so bili tayo din ng portable flashlight para may ilaw. Ito nga pala yung binili kong flashlight. So, rechargeable siya. Pwede mo siyang isaksak dyan. And then, or ito yung port niya sa USB input. So, ganyan siya. I-on mo, ayan. And then, pag hindi siya masyado malakas, ganyan. Pero kapag masyado malakas, ayan. And then, syempre, kapag brown out or kapag bumabagyo, napupundido yung ilaw namin. Kaya, ito yung mga spare na bulb namin. Ayan. So, after kong binili lahat ng mga kailangan kong bilhin, sinalubong ko or sinabat ko ang mga parents ko sa harap ng supermarket kasi magta-taxi na kami. So, walang pila yung taxi, kaya naman nakasakay na kami agad and pauwi na kami sa Trinidad. So, from Baguio City, pabalik na kami sa La Trinidad, Benguet. Ngayong pauwi na kami, medyo napansin namin na, ayun, medyo nagsisimula ng lumakas yung ulan. Kung taga Baguio ka, nabalitaan mo siguro itong Maharlika Complex, yung 3rd floor ay nasunog. So, ang sabi daw ng chika is that nagsimula daw yung sunog sa may isang parlor, beauty salon. So, I'm not sure kung totoo yun or hindi. After nun, dumaan na kami dito sa may Lamtang, Longlong Road. Hindi na kami dumaan sa may main highway kasi sobrang traffic, ginagawa yung kalsada at hindi ko siya na-video kasi nga busy ako nagbabasa nung nasa loob ako ng jeep. So ayan, super foggy siya and nakarating tayo dito sa may bandang Igorot Stone Kingdom. So walang ka-tourist-tourist, no? Walang bumisita kasi ganito yung weather, napaka-foggy and eto na nga, nagsisimula na siyang lumakas at with hangin pa. And finally, nandito na ako sa bahay. Tapos, chinecheck ko rin dito sa likuran namin. Ayan no, yung stock farm. Hindi masyadong kita yung ulan, pero medyo lumalakas na talaga yung ulan. Ayan no, mapapansin nyo, nagsisway-sway na yung mga leaves. So, sana nag-enjoy kayo sa ating lifestyle vlog. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng vlog, mag-subscribe lang kayo and follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan o, nasa kama na ako and it's time for me to rest. Tapos medyo malamig ngayon kaya magkumot na tayo. So, eto nga pala yung ating Instagram account, The Story of Anthony. So, if you're interested, follow me sa Instagram and then subscribe me din sa YouTube, same name, Story of Anthony, and then sa Twitter, sa ano po ba, yung TikTok, sa Facebook, sa Threads, The Story of Anthony din. So, thank you, always stay safe and laging mag-ingat.